Mga ka-RN, kumusta og maayong adlaw? Happy 2025. First day, first taping, first guest para sa ato ang tuig 2025. Kini yung higala, of course, sa kanunay Waway Belen. Nagpasalamat sa kanunay sa ato ang mga kaigsunan nga nag-ang podcast para sa ato ang pagpaila-ila sa ato ang programa nga mga well-known nga mga personalities. And of course, pinagi ni ani ato ang first ever and the only local podcast diri sa Dakbayan sa Pagadian sa Zamboanga del Sur. Magapadayon ang ato ang programa aron paghatod kaninyo sa mga maanindot nga paghatag og inspirasyon sa ato ang mga viewers, labi na sa ato ang mga listeners sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. And karong adlaw, because special ang ato ang pagbukas sa 2025, special pod ang ako ang gipangayo nga mamahimong guest for our first taping for 2025. And of course, walay-wala nakailaan sa Dakbayan sa Pagadian. Gumikan kay usap po ni siya sa mga well-known personalities, labi na sa LGBTQ community. Ato karon nga i-welcome sa ato ang programa nga Waway Speaks, ang maninay sa kahanginan ng among kauban sa Radyo Natin Pagadian. Maninay Sala J. Gandalia. Maninay, maayong adlaw. And of course, welcome sa ating simple abode. Yes, salamat jud kayo kay dugay na may ginukuray ani niya kay very busy kay si Maninay. Salamat kay nga gitagan nimo og time nga makauban ka karon. Si Waway Belen pa, alam mo, isa sa mga pinaka the best good nga akong friend nga isa sa best in media, no? Syempre, kung mayroong mga best male broadcaster, walang iba kung sa female para Waway Belen in Pagadian City. Salamat, amiga Judayta. Ganon talaga yan. Oo. Of Kasi course. since katong balik na ko sa ato ang lugar, so ikaw Waway, maminaw nagyud ko sa imuhang kuha nga, wapata nag-ila ako. So, nakapaminaw nagyud ko sa imuhang golden voice. Yes, and aside from that very proud po ko nga, under sa ako ang management, himo kang licensed KDP Yes, broadcaster. I am very much thankful for that. Of course. Iba kasi ang mga friend yun, no? Yes, Kanang, hindi lang friend with benefits, but Yes. friend with learning. Tama, eksakto mo na yung pinaka-importante sa Yes. panag-amiga. Anyway, ang pinaka-importante na to karon is ato pang ila-ilahon, lawman pa na to pag ila-ila. Although sikat na kayo si Maninay sa ato ang community, but we have to know her usay gigikanan before siya nahimong ingon ani ka magandang Maninay, nahimong Maninoy pa rin siya sa una. That is why we have to know from the very beginning, Maninay. So are you ready? Para ma-reveal. Of course, okay. Yan, kabalo ko nga, kuan man ka, kada public personality naman ka, okay na kayo na. Yes. Good afternoon, everyone. Kasi afternoon ngayon, no? Kung anong oras sa inyong lugar sa Naninaw diha. Actually, this is my second time na na-interview ko with Radyo Natin FM, no? Ang first unang naka-interview sa akin is walang iba kundi ang ating late DJ Bar with DJ Warwar. Yan. Dito sa ato ang area. And of course, sa mga naminaw kayo man hapon, ito ay inyong maninay sa kahanginan. Nga inyong maninay nga kusog kayo ugay-ugay sa inyong mga taas kalipay, nga nasa inyong mga tagsa kapanimalay, ug paminaw gayud kanunay, aron ang tanang mga marites, marisol, ug mga insecure, dili gud magmayo, only at 91.9 Radyo Natin FM. So, magpailay-ilay day ko. I'm in my real name I'm J Gandalia, aka Sela J. So where did I get my name Sela J? Because when I worked in Japan, they called me a Sela. So Sela means sailor. Sailor Moon kasi Sailor Moon ang tawag sa akin. Sis, ang mga friend doon wala kay dili kalitok og mga R or L. So Sela. So wala sailor. During the time I raised here in Pagadian City, originally mga luma jud mi. Actually ang among pamilya isa sa mga biktima sa tsunami or tidal wave. Yes. So you were from Barangay Santa Lucia kami sa Santa una. Lucia. Bata pa kami pero at the age of 6 katong time nga 1976 o kung kabalo mo calculate sa years, tingala ko mag-tell Nahibalo na sila sa imong edad. So, makabalo naman sa akong edad. Sa pila na ko edad. So, at the, when I was 6, during that time nga, 1976, so 6 years old ko ato nga, namalin mi diri sa Santo Niño tungod kay
nakuan niya ang Santa Lucia. So diri mi then diri na ko hanggang Tubo. nag grade 1 ko sa Balangasan. Then nagkuan ko nga actually hilig kay ko og singing contest sa una. Okay. Kasi during that my childhood, ginapakanta man ko sa akong lolo. Then gana ko mo kanta kay every time nga mo kanta ko, tagaan man ko og kanang Naipahalipay. 20 pesos. Oh, mga so pahalipay. pagpahalipay. So kanado kayo kay bitaw excited sa bata bitaw. Pero sa inyong family mangantahay ba? O ikaw lang no, yun ang wala mahilig? wala mi mga Bro, feel lang yun singers. mo. Feel lang yun nako atong nga time. Oo. Pero dyan nag elementary, so mahilig ko mga singing contest. Pero pagkaabot, before ko nag-high school, naka-join lang ako ng isang instant by instant contest na katong tingbagting sa DXP or okay. before sa una nga. Of course, wala talaga abot at doon pa lang una. Ay, wala pa kasi DXP. Bata pa ko ato. Then during that time nga, isa ko sa mga audience nga gikalit lang kong ibot, Bunlot. pakanta din. Mao man to ilang style sa una. Kung makakanta ka kuan mo. Pero at that time kasi wala man tay kanang practice, wala tay warm up. Impromptu na. Impromptu gyud to shot. So that time nga nabagtingan ko. After that time as a bata siguro so walay nag-comfort kanang kuan kanang sa una mangud ang mga skills or talent dili pa kaay Dili ginakuan sa mga gipansin. pair. Tama. Ngunang after ato murag na phobia ko ba nga nabagtingan nga. Wala kay Pila edad di mo adto after the I bagting? was I think 13 or 14 mga ana na siguro. Bagito pa ka adto pa Oo, na. mga bagito. Pero pa. sa mga song nimo adto nga panahon. Yung JJ mga- pagka adto nga panahon. Yes, mga kuan pa ka mga mag high school pa ko ato. Do you remember the song nga nabagtingan ka? Yes, that Ano was Menudo. Menudo? If you're not here Ayan. by my side. Diba? Nga, so mo, gidna akong kay gotta catch the flame. Diba? Mingan, anak man to din. Patong pag-chorus na dito na Dito ko na murag siya na plang na. pang! Gid dayon. So, murag na down na pud ka adto. So, murag ito ang ako ang kuan. So, after noon, murag wala na, di na ko ganahan mo kanta, bahala, wala ganahan ako, di na ko ganahan mag-practice. Hatod nag-high school, hatod nag-college. Oh. So aside from singing, unsa pa ka nga nabaling ang imong mga talents? Ayun, Before ka nahimo Sala J. J pa to nga time. Actually, when I was elementary, hilig jud ko mag-drawing. Okay, ayun yung talent. Yes. Yeah, I saw your artwork nga pala si Sala J. Grabe talent to sa drawing. Diba? Yeah, actually, during my grade 4 in elementary, I was one of the contenders for kanang painting, no? Ang mga kalaban namo mga grade 4, grade 6, grade 5 and high school. So that time kay kung anong pud ko atong nga time kay sa kadaghan namo naka-place ra pud ko. At that time grade 4. So halag di na mag-first as long as Nasuod nakuha lang, lang matap lang ka. ka. And then pagka high school na ako, mo to ang nakuan nako nga syempre di man gyud taingon nga gipanganak tangang nay golden spoon. During that time nga since ako man gud ang panganay sa amo ang family. Pila ba mo kabok magsuod? Actually we are 6 sibling in the family. 6, ikaw Yeah. kinamaguwangan. Ako ang kinamaguwangan. So during that time, syempre asa ka magulangan, kabalo jud kag unsay tatlo sa inyong family. Then Tama. since nga ako manggod nga panganay nga hilig kay kog mga extracurricular ba no nya during that time nga nag high school ko syempre during atog school mabaon nya syempre ang mother kay walay enough expense. Okay. So what I did is nangita ko pamaagi Nag-extra ka. So ang akong ginabuhat is uso-uso manggod sa una ang kanang mga sa ID bitaw magsuksok-sok og mga name. Okay. Halimbawa ikaw imong name is Waway. So mag-cut kog mga letters art gihapon nga. Yeah, art gihapon siya din. During per letter is 25 centavo. Wow, may income na. Yes, naka-income ako. During that time, mauro gyud na katong during high school ko may nakatabang-tabang sa akong kuan kanang pamasahe, baon kay syempre daghan may magpakuan. Nya usay kanang mga order nga di nako ma-cater kay kanang kuan gani kung sa kadagan mag-order ba. Kasi na solo ni di ba? Naapo kay mga barkada o mga friends nga intabang nimo. Wala ako ara gina Solo ra lang gina yan. siya kay sometimes kanang sa bata sa elementary ang ako
mangatol akong kamot basta di ko ka-drawing Yun. nga na jud ko. Pero katong pagka naka-learn ako another mga extra course, so mao to dito nakakuan. Then pagka before ko nag-graduate og high school, dito ko naka-learn og about sa hair cutting. Okay. Kasi during my high school, every time nga manguli na gani 3 p.m. in the afternoon, namang ko yung mga friends sa una sa taga San Pedro nga mas ahead yun ako. Wala man ko'y friend nga mas Nakaedad mo. younger na ako, mas ang ako mga friend mga ahead yun na ako, like mga professor Older ones. na Ah, or okay. kuan. So more siguro nang medyo na Influence ka. na influence ko bilang murag responsable kana bitong independent na ako magsalig-salig. Pero sa mostly ba sa ilaha kanang nana sa kanang sa imong mga nakauban, mga amigo, kanang naa sa LGBTQ nga community? Yeah, Kay para mostly. na-appeal siya sa na-influence sa imo ha. Actually na may mga dili LGBT, naman po yung mga pero mostly mas na-enjoy manggug ko sa crowd no sa company sa mga LGBT kay Yes. murag di wa man ako tuyo og nganong naingon ani no kay bisan pag ingnon nila daghan kay mga discrimination. Yeah. Kasi during that time dili ba dawat no? Yes, Kuan. Lahi lot ra gyud of ang sa unaw, discrimination pero, yes. talaga. Mhm. Even ang discrimination nag-start gani sa family. Yeah. Yeah, and that time nagyo na siya. Mhm. But yung discrimination na yon hindi namin wala namo gitake negatively. Mhm. Instead, those discriminations kuan namo nga gi-challenge na mo among mga nga sige lang, daog-daog lang mo karon. Maybe next kuan kamo na pud among daog-daogon. Pero mas ipaligon nimo imong heart about it nga halag bunugon ko ninyo taman mo ni mas makapaligon sa ako. Murag na challenge imong kuan ba nga amo siyang gihimong inspiration. Yes. Kay para for you to kanang excel bitaw kanang sa imuhang simple way, sa imuhang kung sa imong field. So mautok wag yun ako gipaminaw although ma-hurt man yun ta literally kay tao ra gud ta. Yes, oo. Labi na at that young age na ma-feel nimo alam mo na sa amin sung giingog gikan pigid sa imong family na discrimination nimo nga ma-feel. Yes. But nevertheless, that's a big challenge nga murag nahimo nimo karon nga tinubdan sa imong na-accomplish karong mga panahon na. Yes. Pero ako manggod kato mga discrimination is gihimo namong inspiration kay kung ikaw mismo pasensyoso ka, pasensyoso ra man ko. Mo bitaw na usay ma-discriminate ta kay ngano sa kanang pagkapasensyoso bitaw na doon sa i-take advantage Yes, sa na lang, ubang tao. Pero it's okay, may kanya-kanya man tayong decision sa life, no. So may kanya-kanyang rights, no. Pero as long as wala lang jud kay pasakitan nga tao. No, kay anyway. And isa pa gyud ang maging God-fearing ka kay sa ako na experience when I was pagka-graduate na ako ng high school, dito na ako nakahibalo naman ko kung paano mag-haircut kay during 13 when I was 13 15 at the age of 15 so dito ko nag-start og kanang kay ngano every time after 3 p.m. in the afternoon kung manguli mi sa school mo dulhog man dayon ko anak dito sa downtown so kuan pa man sa una pa kay mga sakay-sakay sa motor bitaw kay dulhog-dulhog. Oh yeah, dulhog-dulhog pa and then lakaw-lakaw pa sa una. So every time gyud nga mo adto jud ko anang mga friend ako nga naay mga And we're back mga ka-RN sa itong programang Waway Speaks and of course kauban gyapon ako akong special guest for our first taping day sa ato ang 2025 episode for our podcast Maninay. Hello. Naputol lang ato ang thrilling moment. Yeah. 15, 16 years old si Maninay kay kaniya gisgutan na to sugod na siyang murag na ay leap of faith. Nakitaan siya dito sa SMC nga ambot unsa imong gitrabaho to kasi usayaw ba ka? Yeah, certain part, a certain event sa SMC nga
kasi mahilig man ko mag-choreograph sa unang sayaw, Mm-mm. kaming sa among mga batch sa una. Okay. So, siguro, somebody took picture and then, pagkahuman, ning uli ko sa balay, and then, pag uli na kong balay, my mother told me na, merong nagkuha sa iyo picture na, kuan daw ka, kung gusto mo raw mo atong Japan. Ha? Si mama ni mag-ingon? Yes, Okay. naikuan. Ha? Nya, kinsa man na mother, uy, basig kuan ba kanang sa una, di pa man uso kay mga scam pud sa una Yeah, kay kuan. Although, na mga kuan mga name, kanang ilisan imong name, mga naana pud Okay. sa una pud, mga style. Although, wala ra kayo, di pa kayo Dili kuan ng mga, strict ba? di pa kayo strict sa una. So, mo nakaroon nga, tuod man, nakadawat kong telegram. Yeah. Telegram Telegram. niya. You are qualified to go to, you're qualified to be with our group. And then, during that time, manggod na ito yung mga Bellstar, hindi pa Kasi ba siya talent group? Murag, kuan Something siya like that. kanang promotion. Promotions, okay. Sa amin. Dahil na yung mga, pero ang nagkuha sa ko, dili itong mga nagdikit-dikit og mga pamphlets bitaw, Okay. bisag asa, Kato nag-recruit sila man ng to scout og- yun. ng scout to sila og mga talents. Okay. Kay mo tong time mga nausugid ang going abroad, Yeah. especially in Japan. Pero that time nga nakadawat kong telegram, nakabutang dito nga you are qualified and your departure date is di ko kalimot, that was kailan ba yung final ng first sem, is it October? Yeah. October. So, di ko kalimot nga, ang date sa among final is October 12. Dayon ang Mukhang flight. akong departure going to nga matumig Manila or Mularga it's kuan kanang October 12 gihapon. Agay. So mo na naglibog ko kay ngano at to that time gusto Ganun ko ba, na eskwela. Okay. Pero napa ko'y 1 week to think na mo decide ko kung asa gyud ang school o career. Okay. During that time, murag nabulabog na ko. Syempre, bata pa ko niya. Di pa ko kabalong kay mo kanang mabulag ka sa imong parents. Yes. tama. Although, confident na kay kumangitag kwarta. Yun. Kaya nakasuway naman kung gaano. Pero that time nga, sa 1 week ana, sige ko pag-ampon. Sa ilan ko pag-ampon kay, di man po sa pagkung ano, syempre, bisan to dugingon ani ka or unsa ka, di man gyud na mamili ang Ginoo. Tinuod. As long as matawag ng Juka. During that time nga ingon ko nga, Lord, tagay ko time to think or give me some sign. Which is, di man gyud dapat daw na i-challenge ang Ginoo nga na. Pero, nangay ko kuan. So 1 week jud ko nga sige kog ampo nga tagay jud ko sa i-clear akong mind kung asa gyud na kong kuan kay tan-aw man ako Kidungan pa tan-aw jud, na ako diba? sa akong mga igsuon nga syempre kuan biya kanang akong father ato kay teacher lang siya sa PCIE, so vocational school. Actually my father is a former manager sa RCPI Pagadian. Then ning undang man siya ato kay focus niya ihang teaching sa PCIE. Dayon unong biya mi kabuok, so medyo hisod ka hangak. So during that time akong tan-aw akong mga igsuon nga syempre mga gagmay ako mga igsuon ato niya anay murag opportunity ba nga ning duol. Pero gusto ko mo eskwela padayon. Naghinauna na ako kung padayon ko eskwela, gastos na po sa akong parents, syempre na masumurag makuan. So what I did, yung ko Lord, mubuka gani ko kung naa gani mga falling star, usop daghan pa man kay itong mga bituon sa langit sa una. Unlike today nga foggy na kay ito ang kung ano. So Lord, kung mubuka ko kung nagadi ko makita nga falling star, at least mo na nahihudyat nga career akong pilion. Sign na siya. Sign of delete na tong education career niya. Okay. So pagbuka na ako ana kay namay mi pantawan ato sa mong balay nga kawayan sa una. Na dito siya ko magsigig ampo-ampo kay ngano nami ng langit kay limpyo kay anak ko pagbuka na ko kay wa magyud ng falling star wa magyud ng kon decide na ko nga sige kay mag-study na lang jud ko din ako mularga sa kadugay na kung ana-ana hala dagan mo naka falling star nagsunod-sunod na sunod oh my god Lord mo ulit gid ito sign local thing
thank you kung ing anak manggani gito man gyud mo murag gidayon niya ang mga Pero sa imo nga part, mas gusto ka mo lakaw kung doon sa eskwela. gusto ko may eskwela jud. Okay, Mo eskwela gyud na nga kung kuan guidance kung sa makakita gyud, ko falling no? star or mag-career na lang ko. Mhm. Nya kay murag gituman ang ako ang kuan manggod ka ng sign by Okay. nga ana. So what I did, ningko na lang ko nga siguro gihimo sa Ginoo nga anong tabang ko sa akong And then what family. happened? Kanang siyempre, first ni mo nga travel. First time po ni mo nga First time yun nga nawala mawa sa pamilya. Actually, akong Okay. father, kasabwat na ako akong mama. Okay. Akong A papa, mother will kabalo. always be a mother, girl. Yes. Oo. Then during that time, wala man ko yung mga gamit, wala ko what I did, Mm. naman may makina ato niya. Ganha, kabalo na po ko Tahi na magtahi ka. ato. So what I did, nagtahi ko kaugaling na akong bag. Okay, tinahi So, nga ba? Yes, nga. O pa may, Yung bag- uso pa man na o pa may uso ang mga sana ka ng mga trollers. Yes, wa pay uso ka ng actual sling bag lang gud Mm. yung kamay nga inato lang. So, gamay ra kayo mong gidala. So gamay lang kay wala man koy kuha niya. Ang pinaka worst pag yun, friend nga ang akong mga pinilo ba nabasa. Oo. Kay So, tela ang nabasa. imong bag. Ha? Tela. Tela akong That is bag. why. Oo. Then during that time, medyo nag-away-away kami sa akong brother atong nga time. So ako mga gamit ako na nabasa. Mm. But I did, ako na lang gipugaan niya kay during that time mo na lang man gyud tong time Muna mga nabilin. larga naman gyud mi actually. So ikuha na lang na ako akong gipuga din. Akong gibutang sa akong basa akong mga gamit di pandala. Diretso na lang sa bag. Dayon, ang pinaka-worst pa yun, while ako na may isa ato no, nagkuha ko sa akong mga friend nga gusto ko mo at shop man nga kuan Pila ana mo ka buok diba? Actually, From Pagadian. tulo mi ka buok. Duha mi sa Pagadian, so na aming friend taga Dumalinaw. Kamo So, nagsabay. Amo na lang po siyang gikuha, gisabay na lang nako. Okay. Then during pinaka-kataunon kayo friend kay during nag-ride mi sa kuan, tingala ang mga na among jeep nga gisakay kay jeep pa man to among gisakyan. Tingala ang mga tao nga akong gibit-bit nga baga tulo. Pinugan na dito. Yes, so Okay. ana siya po ka. Yeah, pagkaabot na mo sa or sa Dumalinaw. ng Dumalinaw is ang amo ang nagkauban na mo nga recruiter taga dito man. So ning drop by sa mi so ako pagdihalay ako mga gamit. Dari kita. Kay kanang adlaw manggod gabi pa man nimo sakay og barko from Unsay kuan ninyo yung ruta? Margos Margos sa to? tubig. Margos to Zamboanga. Okay. Mm, So kay- sa Sambuanga na mo na nagkadayo. Yes. Okay. oo. So from Kuan, Zamboanga din. Pag abot sa pagkagabi naman ni Ana, nang gabi naman mi mularga kay ang barko ato gabi man going to Zamboanga. Mhm. And then pagka dito nami sa Zamboanga na buntag man mularga ang barko going padulong Manila. Mhm. Fast forward ta. Oh. Unsay unang mga panghitabo dito pagtapak nimo sa Japan? So, pag-abot ako, while traveling kami gikan from Zamboanga, so mga gamit na ako, pinaka-worst pag yun kay akong mga gipang gamit nga, mga gamit na ko, gipanghalay na ako sa barko ng lupad pag yun. Wala jud ko'y gamit. Wala jud sinuy gamit. Pag-abot Okay. sa Manila, good lang kay naman ko mga ig-agaw dito, na-contact na ako, and then, nag-practice me, then, nag-labor me dito sa Metropolitan Theater Mhm. sa Pinadon. So, take one lang ko kasi syempre dancer Dancer na daan. Confident so, na ka. nag-take one na to hantod nga na-schedulean dayon ko. Actually dugay pa mi sa Manila eh. Okay. Pero na-schedulean since nga ang schedule is fast forward kay kinahanglan man gud og Kinahanglan na, okay. ang style man gud sa una daw kay kung kinsay mo uli na mo puli. Okay. So ako ko'y idea ana pero katong pag kuha sa mua na-schedule lang dayon ko og Mhm. ngoni mo kuan. Sa tuiga to first That mga was kuwan. 1990. Yeah, 1990. That was my first going to Japan is 1990. Mhm. And Ah, you are still I'm still affiliated mo. 17 years old pa ko in town. 17 So minutes dili pa na siya pwede sa kanang mga passporting. Yes. Pero during that time man good, daghan og kana mo na kung giingon nga you Ang can mga make magic. Yeah. Mga
Mga ka-RN, we are back para sa ato ang padayon nga pag, of course, pag ila-ila at the same time, mapag-get to know more Maninay Stella J. Gandali. Hopefully, madungog na po nato sa puhon sa atong program sa 91.1 Radyo Natin FM Pagiden because grabe na siya kabisi sa pagkakaroon. So, isgutan na to karon nga higayon na Maninay ang imong mga na-accomplish after sa imong mga kahago, kalisod, sa imong mga sakripisyo sa kinabuhi at that young age nga imong nga gihatag imong self because nakita nimo nga kailangan sa imong family and at the same time po ngaro paminaw nimo mas matawag na to nga mas naa diri ang ako ang good life no na makuha nimo. Now nimbalik ka sa Philippines. Kung makainom ka, what was that year nga natukod nimo ang Stella J Salon? Yan. Okay, we're back mga kaibigan. Okay. During that time, before nato isulti nga natugot na to ang Stella J Salon, I would like to emphasize lang during that time when first timer ko hanggang third timer. So that was 1980. Pagka 1991, I bought my first property in Manila. Okay. And that Sa was Manila ka existing una. until now na ako mga brother and sister. So unong manggod mi kabuo. And then during that time nag-work ko sa Japan, I sent I give expense for the tuition fees ako mga isuon. So Ikaw I na get talaga. lima ka kuan isuon na ako. So I keep sending money to support their studies. And then pasalamat lang po ko nga naningkamot po ako mga igsuon na nakahuman ba sila tanan? Yes, nakahuman sila og college kay sa ako. Oo. Pero Worth it imong sacrifice. so worth it lang gyud pod, pero di naalam pud tay uban nga di wala man pud nila di first sa ilang college, pero naa na sila, nahuman na sila. So until na then I first bought my first property in House Manila. and Then lot. naka-decide na ko nga magstay na sa Philippines kay siguro enough time na enough kuan na 2002. Then during the time na nag-open ko og salon, nag-eskwela po ko sa GSMIT during that time. Padayon ko eskwela until 1 year. Grabe gid mo pag-eskwela no kanang wala gid nimo gi-give up bisan pa man nga kuan. Balik gid ka sa eskwelahan. You're really very, very eager nga mahuman makakuha jud kag degree. Yes, ana lang. Kay sa gikaingon nga nako is everyday is learning. Not only in school but wherever you are, asa ka magpunta. So you have to learn kay mo man na siya ang makatabang nato no Sa course ito ni mo sa BS BSCS. yes. So computer science gihapon ato nga time kay mo umrog So, pero di jud ako makuha ang computer kay sa pagkakaroon mga updated na manggod kaayo. So anyway, sa bisan pa nga ingon nga nila kung kung basta gusto nila nga gusto ka mag-doctor pero imuhang field BI diya gyud na ibaling gid ka may no? baling gid ka. So aniya siguro I sa mga agree. beautification, di ba? Yan, gusto ka mag-teachers pero imong field DI nahimo kang naka sa ospital. So mo na ing ana ba? Sa ko alam po is I keep on learning especially sa beautification no kay first time ako nag-introduce sa first blending diri sa mga beauty dayon mo to nga naka-decide ko nga mag salon na lang ko kay murag na dito ang ako ang kuan pero gusto jud ko nga mag-teacher at the same time medicine. Daghang gusto. Daghang gusto, Sa imong life gusto ko nimo nga daghang ka mga mahimo pero siguro apparently murag mabalik yun ka sa imong. Yes, oo. And that is your destiny, I think. Kay kung asa ka dili jud nimo, dili ka mamili kung unsa man imo. Kung itugot jud sa Ginoo nga mao gyud na jud ka mag-feel and dagdagan mo support nimo, maato gyud na nimo, maato gyud na nimo. Pero kung ikaw mag-support sa imong kaugalingon nga, gusto ko mag-doctor, gusto ko mag-attorney, pero ang dito ka na humaling nga, mas dito ay imong passion sa trabaho. So dito yun nga, especially nga karon while working no, nagdugay na ko sa Manila, sa Pilipinas,
2000 to ning balik man ko Japan na 2003. So ning undang na gyud ko decided na nga 2005. So mo to 2005 decide na gyud ko nga diri, so learning. Well, nagstay ko Panela, mag-undergo gyapon ko mga trainings ana o nang Pero imong parlor is already there. Na siya. Sige na pa-manage lang nimo. Nagpa-manage na lang nako. Okay, and Sala J Salon is very well known dati pa dito sa kung Sala J Salon na ubo sa HK. Na very well known nga lugar nimo na diha. Well, sa HK og nagdito daw nagbalhin ko atong after katubitong during time nga kanunay mag-brown out tag 8 hours a day. Curtailment nga time. Naimdong mga kaigsuunan nga ang ato ang syudad is ning agi og brown out every day. 10 hours. 10 hours. So bagitay mahimong kita ato, so I decide mo balhin pug ko nga kuan kay katong area namo gamiton man daw, so balhin ko. Then after the pagbalhin na kuan pagyud taog pandemic. So dito na to sa pandemic after, so mo na ning balhin ako diri sa amuang area, sa amuang kaugalingong area which is sa Santo Niño District, Pagadian City, Purok Bonifacio. Kompleto. Ang importante, Sala J Salon is still naghapon sa Dapayas Pagadian. Pangitaon man gud gang imong kamot. So buka na mingon sila nga dili na nako pansinon ako mga customer kay daghan na daw ko give. Actually, it's not true. Kung asa imong passion, kung pangitaon ka sa customer, so kung tagaan man gyud ako nag time kay especially karon o sa gikaingon na nako nga maka-focus man ko bisag daghang kagikon as long as imo lang siyang i-manage imong time. Pero nagya po kay mga kauban nga mga muko Andre or you personally actually I have a lot of kuan kay when I was katong na ako sa Japan atong nga time kay nag-train man ko ato about hairdressing ana. And then until such time nga diri na ako nagstay sa Philippines, I indulge myself in TESDA. That's why nagkuan ko, apply ko kanang assessor as in TESDA. So I passed the exam, the assessment, then I become an assessor. Correct. So kaya ka naka-TM, naka-kuan din. At the same time, trainer po ako sa hairdressing and beauty care. So, in a proper way. Yes, of course. In a proper way talaga. Not in experience way. Not in a magic way. In a magic way. Ayan. So, anyway, mo na siya. And then, mo na enjoy lang ko din. Karon, since ka naata diri, so confident nga, while habang wala ko gihimo nga mga customer, I keep on indulging myself into community service, especially in HIV program. Yeah, so you're with Department of Health. Yeah, I for now I employ as peer navigator, no, as peer navigator sa upscale program po ng Philippine Shale Foundation. So specific ka ng peer navigator, anong tawag dyan? Peer navigator sa ato pang yanong pinulungan. So kumbaga mag-navigate ka kung asa tong mga event to look for the peers. So a group of person nga tagaan nimo og information, learning about the proper awareness about HIV. So I am now employed as peer navigator in Sustained Health Initiative of the Philippines, which is the SHIP, Sustained Health Initiative of the Philippines. So that is the project of the NGO nga ning tabang sa government. Kay Global Fund man gud na siya. So ang atong Global Fund through Philippine Shale Foundation na sila certain funding nga i-help sa government nga mo na atong upscale project karon nga gihimo nilang SHIP program. So SHIP program is the program nga ning help sa government in STI HIV AIDS coalition sa program. That's why we're employed now. Kamo nang diri karon nga kung naay customer mo magpakuan nako, magpa-appoint, so tagaan nako kay ang kami di man gyud mingon nga tutog gyud mi anak. Ang akong mando o akong mandate is to look for event kung asa tong daghan nga event nga naitawo nga dapat tagaan nimo og information, awareness. And then, kami po, ako nga pala,
isa pud ko ka HIV counselor. So Dami mong hinahawakan. yes, HIV counselor kay og kanang CBS community-based screening. So CBS motivator po ko. Kami po ay mag-undergo or mag-cater ng HIV testing, no? Before na mo i-HIV testing siya, amo siya i-counseling. Kay dili man na siya dire-diretso i-testing kung wala pong undergo sa counseling. Kay it's a very serious matter when it comes to that. We will have a separate interview with that Yes. regarding sa advocacy sa HIV/AIDS, labi na nasayra na to nga murag isa pagilian sa murag pinakadaghan nga Ay on na to record. min pagadian, but Oh, entire yeah. Philippines, That is no? why we have to talk about it separately na to ha kay no, para mas ma-accommodate na to ang uban na to nga mga kanang topics pa kay para ni nakatutok ni para ni sa imuha. Now you are also having a LGBTQ organization Yes. nga imong handle Yes. itong na well known na Pagsila. Sige, Pagsila and Pag-Asia. and Pag-Asia. Yeah, I would like to elaborate this one nga naman yung gaingon nga ang Pag-Asia Yun. is my own organization. Mm-mm. No, we cannot make that. Nga muhimo kag organization sa Nga para sa ikaw ra. imong kaugalingon. No, it's not true. Mhm. Pag-Asia is the Pagadian Gay Society and HIV Educators Association. Ayun. So that is for the HIV coalition group, no? Mhm. So we are trained by the Department of Health, no, national and regional. So most of the member of Pag-Asia are trained Mhm. as a peer educator, no. Ayun. Peer educator meaning we are allowed to give information properly when it comes to HIV. Kay bawal man na sa naman na sa ato ang RA, no, sa Republic Act 11166 na dili ka pwede mo hatag og information if you are not a peer educator Wa ka na certified. train. Wala ka na trained. Yes, tama. Even doctors or nurse, if you are not a peer educator, you are not Di ka allowed to give the information. Kay nga no, wala man namatay ka ng kanang technical and very technical proper techniques when it comes to giving the 8 core messages So about kaning HIV. Pag-Asia, sa pagkakaroon pila nakabok ang kuan ni. Actually, Members, Pag-Asia is very limited members. Sa mga pinili. We have only 20 members in Yun. Pag-Asia, but happily lang kay naay nabilin nga 5 nga very active. Okay. Yeah, kini pong 5 very busy kaayo sa kay kanya-kanya man pud ning field na Yun teacher, ang panginabuhi ko. na teacher, na kanang government employee, no? Naana sila. So, mostly, ako lang yun kay ngano ako I am the president of the Pagadian Gay Society and HIV educator. So, wala may pa di nato sila kuan kayo volunteer man ni ani nga group, so di nato sila ma-force, no? But sa among program sa SHIP, sige, kuan gyud ni kanang kasi ang program na mo is 3 years lang naman. Okay. So, amo lang yung buhaton yun. So, mangita yun yung ano. Pero, sa atong mga member, we cannot force them kung mo-join ba sila sa Baka busy din. advocacy or dili man na sila employed. Sila, tama. How about yung Pagsila? Ano ba? Ang Separate po siya? Pagsila, yeah, isa separate. Kaya Separate, okay. ang group na, ang members sa Pagsila is not trained man for peer educator. Okay. So, ang Pagsila is ka ng mga ordinary na mga LGBT. kay kuan man gud ni siya ang Pagsila is for livelihood program coalition sa mga livelihood. Kani mga less fortunate nato sa mga LGBT na ginatabangan. ginatagaan na tuog kanang livelihood, like example atong mga young ones, no? Kay kamakailan lang last October, I think October-November, we give them a training. Okay. We gave them a training for hairdressing. So gitudloan nato sila kung paano mag-basic of hair cutting, no? Color sa buhok, kuan. Actually tapos na, no? Sa Nahatagan sila guan. natagaan sila og starter kit. Nice. Although mga beginner, mga zero knowledge, from zero knowledge and then the kuan sa learning. Yan, diya pagkirong sugod na tanan. Yes, from and tapos zero. na pod natay mga kuan karon nga
they're starting sa ilang earnings. Okay. Kaya sa una ako, wag yun nag-ingon ana. You know, Jud. Nang ningkamot lang kong Munang nangita kang pamaagi nga dili pud pareha sa imo sa una nga nag-suit from scratch nga without somebody nga nagtabag sa imo. Yes, ha. oh. And aside from that, mga ka-RN, daghan kaini siya mga naagian, daghan siya role sa community, dungagan pa nato. Usa po siya ka-member sa Tourism Council sa siyudad sa Pagadian. Yes. Ambot pa di siya, ug napa pa di siya panahon sa iyang kaugalingon nga perting daganan niyang gi atiman. So, say basically ambag tawag na to nga part role nimo miyembro sa Pagadian City Tourism Council. As a Pagadian City Tourism Council member, well, kung ano yung napag-usapan or pwede na mo i-contribute gamay sa kuan, mga advices or even mga suggestion para mapanindot ang atong syudad, pwede naman na through every time nga mag-meeting ni, so dito na mo ikuan ang amo ang mga suggestion. Yun. Anyway, ang ato ang First Lady, which is the chairperson for the Tourism Council, is open man siya sa mga suggestion para to make our city beautiful. Yes, true. And in short, si Sala J is one of the few people nga kanang dako kayog na ambag para sa kaihon ug kaanindutan. Pagpagpagwapa Ganun yun. sa atong syudad sa Pagadian. That is why ang imong talents and skills, ang imong kaakuhan, dako kayog ganang ambag para sa atong syudad sa Pagadian, Maninay Sala J. And hopefully, pero mahisgot ang tagamay. Although na-stop siya, na-stop siya, usa siya ka licensed broadcaster sa Dakbayan sa Pagadian, mga ka-RN. No, muna nga akong sa pagkus mga proud nga mo pahibalo Yes, sa atong because of pagkatawan. you. Yeah. Ako gid siya gipagitaan nga kinahanglan na siya ma-license kay gawas ana isa ka peer educator ka, na mga advocacies nimo magamit gyud pud ang iyang kahibalo and iyang continued learning para sa ato ang kanay sa ato ang bukasyon o usa sa atong passion is about broadcasting. Ganong naganahan naman kayo. Rahim mga broadcaster for how many years po? Yes, as a broadcaster, no, I learned it from my research, no, na if you're a broadcaster, you are the voice for the people, no. So, as a what you call this, as a respectful and responsible broadcaster, you must give information which is proper information neutrally. So, Tama, dili ka pwedeng magbully sa air na pointing direct to the people, direct to the company or something like that, no? So, as a responsible broadcaster, you must have maintain the respect, no? Correct. The respect and what do you call this? Aside sa Credibility. respect, credibility, Yun. yeah, the credibility of a broadcaster. So although you cannot please everyone, man gyud, no, na among gyud mga tao nga grabe ka ko anjud, Correct. no. So anyway, decision po na nila as long as, but if you are knowledgeable enough, if you're educated, so kabalo ka mo control sa imong temper, no, Tinood as na siya. a broadcaster, no. Especially ang 91.9 radyo natin ang most friendly radio station. You have to be very Yes. controllable sa mga emotions. Yeah, I am very much thankful to Miss Waway Belen, my friend. Nga, she always encouraged me to be in the media. Although it's not my it's not It's my not- hindi mo my, siya my calling. ambition. It's not my calling. But since nga we are into public service, so that's why nga sige pwede na siguro ko ani din. I tried once. I was your DJ Maninay sa Kahanginan. True. And that was in 91.9 radyo natin. Dito lamang po sa Friendly Radio. Di ba? Yeah. The ever awardee, no? Sa Ayun. kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Consecutive talaga ang receiving of award yan sa Manila. Sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yan. Kaya I would like to congratulate Waway Belen. Thank you very One much. of the awardee. Thank you very much. Thank you very much. And of course, mula isa sa mga inspirasyon, nganong gapadayon Yes. ang atong pagpaningkamot nga mahatagan og maayong programa ang ato ang estasyon sa 91.9. And of course, hopefully puhon-puhon i-arrange na mo ni Maninay. Why? Kay si Maninay lami pa rin siya paminawon kay gawas nga mag-broadcast siya, mukanta po siya.
Usa sa Yes. iyang mga talent nga iyang gikalimtan nga nawarik siya. Nahimo siyang dancer, nahimo siyang singer, ni kalit ka dancer, and sa gunsa na lang ni iyang mga talent, but Actually, basically yes, actually friends, I sometimes Mm. ginapangita na ako ang work sa una sa Japan. I was stage performer. Ayun, Sometimes soloist, time kasama ang mga kuan. But kung gusto ko magpatawa ng tao, nasa stage po ako. Pero for the meantime, sa dami nating ginagawa for the people, so pahinga lang muna. Ug na mga invitations like what we had last November, I think November, we are in that one in Lanao. no. Not in Lanao, but we're being invited to have the show in Siargao. Wow, oo. Yeah. I-share And ko of kayo course, pala yun ni ano. Yes, I would like before that I would like before tamatapos I Yes. would like to give this opportunity to give thanks to our friends nga nag-invite sa amuan, no other than my friend also fighter honor of Beta Leia, Ate Lalay, Ay, and Ma'am of Lalay course, Tan. at Kuya Severino Tan. Haya-haya Thank you kayo, so eh. much sa inyong Ako din invitation. Yes. And aside from that, isingit na ko gamay. Kay murag recent teen work nagka-corona pa mo bag-o ha. Katong inyong Miss Granny ba yun? Yes. Hindi na ito makalimtan nga na bisag ilan na edad ni Mami. I don't know. Maninay Sala Jay Yeah, I'm happy to say that I'm 53 already. 53. Yeah. At the age of more than 50, nakakuha pa ka og sa placement ni mo adto nga time sa Miss I was Granny. first runner-up. First runner-up adoy gayon. In short, mo rampa pa ni siyang dagwaya. Of course. So of course ato ang i-congratulate po ni siya. Bisag sa Thank dito you. bisag busy man may left and right busy may but malipayon po mi nga magkita po lang sa kay ano unending stories and chikahan nga muwag yung maway kahumanan mo nang murag sinyas na lang mo diha og murag apike natong oras. I know nga daghan ang nagulat po sa pagbalik sa ere ni Maninay Sala Jay. Puhon ato lang i-arrange Maninay but for this time I would like to thank you for giving us time. Yeah, it's a pleasure. Ayan, and hopefully you'll be seeing you soon sa atong mga programa and makalaag na lagi ka dito sa ato ang stasyon. Balik. Nakalag naman po ko balik. pero I going back Kanang there. mutingog na ka. Yes, yes. Ayan. I-arrange lang namo ni Miss Waway, Uh-huh. ang akong friend nga ang mo mga schedule kay sa Yes. now talaga na Grabe busy ka ka busy. tayo. Ayan. Pero bisa kung sa taka-busy, if pag gusto may paraan, pag Tama. ayaw, may dahilan. Totoo yan. And of course, lastly, I would like to ask for the last few words, i-inspire na to ang atong mga kaigsuunan ni Sala Jay, especially sa ato ang mga nagladto karon. Kung sa ikabili nimo nga mga pahinumdom, panghimangno, susama sa imo nga usa ka fighter nga matawag nato nga individual nga ni sakripisyo sa galingon para sa iyang pamilya. Go ahead. Okay. Ang akong maikabilin sa atong mga katauhan is, ayaw, don't let others steal your dream. Kung ano yung nasa puso at nasa isip mo, ipatuloy mo lang. Pero wag niyong kalimutan itawag kay Lord. Kasi, maniniwala talaga ako nga prayers can move mountains. So, very impossible to believe, but really if you have a relationship in God, dili siya impossible, that would be possible. So sa akong mga tagapagadianon, mga tagapagadian nga naminaw karon, there is especially sa radyo natin FM, the only word that I can give to you is don't give up. Yes. Cheer up yourself, no? Ayaw mo pagpadalaan ng mga kung ikwarta-kwarta lang, no? Ang imong konsensya, Correct. ang imong ipadayon. Kay son to be kana imong konsensya mo nay makapahimo nimong maayong tao diri sa kalibutan. Maulang na. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, mga kaigsuuna ng atong Maninay sa Kahanginan, Maninay Sala Jay Gandalia. Thank you so much! And puhon, mag-abot na punta puhon sa uban pa nato ang mga programa din sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. And I know, medyo apikin na natong oras, pero gamay pa kaayo sa part sa life ni Maninay Sala Jay atong nahisgutan. But anyway, you know how accomplished she is right now. Muna ang usa sa mga nahimong resulta sa iyahang gihimo nga sakripisyo para sa iyahang pamilya. And that is why isip pababilin pod nato nga gamay inspirational words para sa tubag kaigsuunan nga akong nakatunan gikan sa imuha is never stop learning.
And ato additional lang, give heart to everything that you do and always pray kay para maangkon nimo ang imong Yes. gusto maangkon sa imong kinabuhi. Once again, sa pangalan sa ako ang team no sa Waway Speaks, ang pinakauna og the only local broadcast diri sa Dakbayan sa Pagadian. Ako mga pagpasalamat and until puhon and hopefully na ang ato ang uban nga mga guests for our election episode kay duol naman ato pong i-pray ang ato ang mga aspirants sa ilahang pagdagan puhon and kita pod mamahimo lang pud tang tulay para makapaila-ila sa ato ang mga kandidato pon. And Walay color politika, walay pili ni siya. This is just to give just and fair nga pagpaila-ila sa ato ang mga kandidato. We are just open. Call us anytime para sa mga gusto nga mga magpa-interview o paila-ila sa ato ang mga constituents, mga butante. Puhon. And of course, sa ato ang mga pagpasalamat sa tanan nato mga nagpalayo sa ato ang programa sa Waway Speaks. Until next time, sa sunod nga episode. Daghang salamat ang inyong higala, Waway Belen. Daghang salamat. God bless.